Kabanata 471. Nako, huwag kang ganyan, Deputy Lea. Hindi araw-araw na, nakikita natin na masisiyahan si Deputy Lacy. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa rin niyang matupad ang isang malaking kota na kahit na ang Pangulo ay maaaring hindi maabot, at siya ay isang representante lamang. Kinut siya ang isa sa mga ginang na mas malapit kay Lea. Natuwa si Lea nang marinig iyon. Tama iyan. Representante pa lang siya, na para bang may lakas siyang ganoon. Panipi, ngumiti lang si Lacy nang walang imek. Habang nangyayari ito, isang babaeng nasa edad na ang biglang sumabog sa opisina, tinakpan ang ulo hanggang paa sa pawis. Nang makita ito, agad na sumigaw ng sabay ang mga empleyado sa silid. Pangulo, Pangulong Khan, ano ang mali? Nabasa ka sa pawis? Tanong ni Lea. Karaniwan, si Lea ay makakakuha ng higit na respeto mula kay Pangulong Khan dahil sa kanyang asawa. Sa oras na ito, gayunpaman, hindi man siya tumingin sa kanya. Pa-impulse siyang naglakad papunta kay Lacy na para bang wala siyang naririnig na salita mula kay Lea. Deputy Lacy, nakamit mo ang isang mahusay na nakamit sa ngalan ng bangko sa oras na ito. Hindi talaga ako sigurado kung paano kahit nasalamat ng maayos. Tuwang-tuwa na sinabi ng Pangulo. Ano ang nangyari, Pangulong Khan? Tanong ni Lacy. Nagkaroon siya ng makatarungang hulaan kung ano ito tungkol, ngunit nagtanong pa rin siya. Haha, well, tandaan ng Mayberry Commercial Group ibig kong sabihin, ang Dream Investment Group. Ang lagi kong nais na makipagtulungan. Palagi kong naisip na hindi ako makakatrabaho sa kanila dahil sa aking katayuan. Hindi ko rin nasigurado kung ang kanilang pinakamaliit na kumpanya ay makikipagtulungan sa amin. Panipi, gayunpaman, nagawa mong makakuha ng higit sa 30 mga kumpanya sa ilalim ng kanilang pangalan. Nag-sign ka pa ng 60 mga kontrata sa financing sa kanila at ang data ay dumarami pa rin. Ako, hindi ko rin sigurado kung ano ang gagawin. Ngayon, panipi, hindi lang si Pangulong Khan ang nagulat. Si Lacy ay pantay din na gulat. Naisip niya na si Gerald ay maaaring makakuha lamang ng isa o dalawang kumpanya sa ilalim ng kanilang pangalan, ngunit isipin na nakuha niya siya ng higit sa 30 mga kumpanya at higit sa 60 mga kontrata sa financing. Kabutihan mabait. Sa paglipas ng mga pangyayaring ito, maaaring hindi lamang siya mananatiling isang direktor sa oras na ito, tama ba? Gayunpaman, narito ako upang sabihin sa iyo na opisyal naming pipirmahan ang mga kontrata sa kanila bukas. Naturally, sasama ka sa akin. Gayunpaman, ang iyong kasalukuyang posisyon ay hindi na angkop sa iyo. Nakipag-usap ako sa mas mataas na pamamahala at ikaw ngayon ay ang Reserve Vice President. Magretiro na si Lennon sa susunod na buwan at kapag siya ay, kukuha ka na ng posisyon. Dahil ang posisyon ng direktor ay walang laman din, magkakaroon ka ng parehong mga posisyon sa ngayon. Panipi, sa ngayon, punan lamang ang mga form para sa parehong posisyon ng Director at Vice President. Aaprubahan ko ang mga aplikasyon sa paglaon. Panipi, naiintindihan ko, Pangulong Khan. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Panipi, tuwang-tuwa si Lacy na halos maiyak na siya. Sa sandaling umalis si Pangulong Khan, hindi alam ni Lacy kung ano ang gagawin. Nararamdaman niya ang isang atake ng emosyon sa sandaling iyon. Bigla na lang narinig ang tunog ng basag na baso. Nahiga ang tasa ni Lea sa sahig. Namumutla ang kanyang mukha at nanatiling frozen ang kanyang kamay na para bang nakahawak pa siya sa tasa. Gulat na gulat siya. Paano ito posible? Paano ito posible? Bulong ni Lea sa sarili sa sobrang kawalan. Hindi siya makapaniwala na sa wakas ay naabutan siya ng kanyang katunggali. Si Lea ay matagal nang namumuno at gayunpaman. Biglang naitaas si Lacy sa isang mas mataas na posisyon kaysa sa kanya. Hindi. Ito isang bagay na maaari lamang kunin ni Lea ng mahinahon. Binabati kita, Direktor, ibig kong sabihin, Vice Presidente Lacy. Sabi ng isa sa mga trabahador. Nagsimulang pumalakpak ang lahat. Sa opisina, well, lahat maliban kay Lea. Tumingin si Lacy kay Lea bago ngumiti ng matagumpay. Kaagad pagkatapos nito, tinawag niya si Gerald. Kamusta, Gerald?
Kailangan kong magpasalamat sa iyo ng harapan. Dahil sa kaibigan mo, ako ngayon ang vice-presidente. Kailangan kitang magpagamot kapag malaya ka, Gerald. Tiyak na, darating ka, okay. Malakas na sinabi ito ni Lacey partikular na para marinig siya ng isang partikular na tao. Oo naman, Tita Lacey. Sabi ni Gerald habang tumatango sa kabilang dulo ng linya. Pagkababa niya ay tumingin siya kay Leah na nakatitig sa kanya ng malapad ang mata. Ikaw, sino ang tumulong sa iyo? Ano ang sinabi mong pangalan? Niya, panipi. Ang mukha ni Leah ay mapatla tulad ng isang sheet habang nagtanong. Kabanata 472. O, alam mo, Gerald. Sa totoo lang, ngayong naiisip ko ito, dapat ay mas kilala mo siya kaysa sa akin. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagbawi ng $70,000 na cash at siya ring matalik na kaibigan ng aking anak na babae. Sobrang traitor niya, alam mo. Panipi. Alam na alam ng bawat isa sa opisina ang bawat isa, kung kaya't nagsalita si Lacey nang walang kahit na alinlangan. Wow! Dapat siya ang magiging manugang mo. Panipi. Ang bawat isa ay may bahagyang pagkainggit sa kanilang tinig. Ano ang pinag-uusapan mo, na para bang magkakaroon siya ng ganoong kapangyarihang? Nagbibiro ka diba? Sigaw ni Leah. Haha. Oo, tiyak na nagbibiro ako. Sarkastikong sagot ni Lacey habang nakangiti. Ang mga salita ni Lacey ay tumusok sa puso ni Leah na parang mga sibat. Galit na galit siya na wala man lang siyang masabi sa mga oras na iyon. Paano hindi siya naging? Ang kanyang katunggali ay nagwagi ng lahat. Natalo pa siya sa taong pinakamababang pagtingin niya. Si Gerald na yan. Habang pinuno ng kanyang kaisipan ang sabungan ng galit, puot, at paninibugho, hindi niya magawa ang lubos na pagkatalo at nagsimulang umiyak. Samantala, kararating lang ni Gerald sa kanyang hotel nang makatanggap siya ng isang tawag sa telepono mula kay Zack. Mayroon akong dalawang bagay na ipapaalam sa iyo, G. Crawford. Sabi ni Zack. Ipagpatuloy mo. Kaya, ang una ay tungkol sa Jade Pendant. In-update ako ni G. Zick sa kanyang mga natuklasan, kahit na ang panghuling resulta ay magagamit lamang sa loob ng susunod na 2 araw, ang kanyang kasalukuyang hula kung saan nagmula ang Jade ay mula sa Timog Kanluran. Tinanong ko rin ang ilang ibang mga masters na doble lang ang kumpirmahin sa kanyang mga pagpapalagay. Paliwanag ni Zack, Timog Kanluran. O sige, nakuha ko ito. Hihintayin lamang namin ang pangwakas na pagsusuri bago gumawa ng paglipat. Ano pa ang ibang bagay na nabanggit mo tungkol sa? Tanong ni Gerald. Siya ay nalulugod na mayroong pag-unlad sa Jade Pendant. Tungkol doon, dahil ang pamumuhunan sa Seren County at pag-unlad ng Mayberry ay isang napakalaking proyekto, ang mga mula sa pinakamataas na pamamahala ay nababahala. Darating sila upang siyasatin sa paglaon kaya nag-organisa ako ng isang panggabing cocktail party. Maganda kung dadalo ka. Ipapakita nito kung gaano kami nababahala tungkol sa pinakamataas na pamamahala din. Panipi, sino ang darating? Mayroon akong oras upang makatipid sa paglaon. Panipi, nariyan si G. Harrison, ang vice-presidente at pangulo ni Mayberry, at ang pamamahala ng Seren County. Dadalo ang lahat ng malalaking pangalan. Panipi, kung gayon mas mabuti kung nandyan ako maaga ngayong gabi. Sabi ni Gerald. Malapit na ito sa 4 at alam ni Gerald na dapat siya maghanda. Kaagad, bigla niyang naalala na kakain daw siya kina Zeno mamaya. Dahil hindi niya ito magawa ngayon, sinubukan niyang tawagan si Zeno upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa pagbabago ng mga plano. Gayunpaman, hindi siya kumukuha. Kakaiba, sinubukan ni Gerald na tawagan si Shena. Tumagal ito sa kanya ng 2 pagsubok bago siya tuluyang pumili. Gayunpaman, nasabi niya kaagad na mayroong isang bagay na sobrang mali sa sandaling sinagot niya ang kanyang tawag. Napakaingay nito sa tagiliran ni Zeno. Naririnig niya ang may nagmumura sa likuran at nagmumura rin si Zeno. Nang sa wakas ay nagsalita si Shena, labis na nababalisa ang kanyang tinig. Gerald, ano ang nangyayari, Shena? Tungkol saan ang ingay? Panipi. Huminto sa pagsasalita sandali si Shena bago magpatuloy, si Zeno.
Ang ilang mga tao ay sinisira ang aming shop. Nasa loob sila ngayon, at gusto silang labanan ni Zeno. Panipi, ano? Agad na sumampa si Gerald sa couch. Hintayin mo ako, lalapit na ako agad. Panipi, Kabanata 473. Sa oras na marating ni Gerald ang segunda mano na tindahan ng kotse ni Zeno, maraming mga kotse ang nakaparada sa labas. Kahit nasa malayo, naririnig niya ang isang pangkat ng mga taong nag-aaway. Mula sa loob ng shop, nang makalapit na si Gerald ay kitang-kita niya na nabasag ang pintuan ng baso. Ang pamilyar na likuran ng dalawang tao ay makikita rin sa harap ng shop. Ito ang mag-ina mula sa blind date na kaganapan. Agad na pinagsama ni Gerald ang 2 at 2. Hindi nakakagulat na patuloy niyang sinabi sa kanya na huwag lumapit sa telepono. Ang mga tao doon ay habol sa kanya. F***. Siya yun. Siya ang bumugbog sa atin. Sigaw ng galit na babae nang makita si Gerald. Habang itinuturo niya sa kanya, maraming tao na kamukha ng mga gangster na gumagamit ng kahoy na paniki ang lumabas sa tindahan. Mayroon silang mga tato ng dragon sa kanilang mga bisig at bawat isa ay nagdala sila ng mabangis na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Si Zeno mismo ang tumakbo palabas, may hawak na kutsilyong kusina sa bawat kamay. Kahit na malinaw na mas marami siya, hindi natakot si Zeno. Lahat sila ay nasa labas ngayon, at dahil hawak ni Zeno ang mga kutsilyo, wala sa mga gangsters ang naglakas loob na sumulong. Ang parehong partido ay simpleng naghihintay para sa iba pa na gumawa ng unang paglipat. Huwag mo siyang pansinin. Ang B***** na binugbog ang pareho. Sa atin ay tapos na. Patayin mo siya hanggang sa mamatay. Sigaw ng galit na ina. Itapat ang isang daliri sa aking kapatid at kukunin ko ang iyong ulo. Sigaw ni Zeno habang hinihimas niya ang kanyang kutsilyo sa hangin. Ang mga gangsters ay pantay na hindi nais na ilipat ang anumang mas malapit sa kanya. Habang patuloy na tumataas ang tensyon, isang pakpak ang naririnig mula sa likuran ng mga gangsters. Ang lahat sa kanila ay gumawa ng paraan para sa isang matigas na lalaki. Nakasuot siya ng isang pares ng salaming pang-araw at kaagad na winigiway niya ang kanyang kamay, agad na umatras ang mga lalaki. Para siyang pinuno nila. Halika ngayon, Zeno. Alam namin ang bawat isa sa loob ng maraming taon, at pareho kaming nasa iisang industriya. Alam ko, kung ano ka sa totoo lang, kung ito ay ibang tao, wala na akong pakialam. Gayunpaman, ang aking pinsan at ang kanyang ina ay kasangkot sa oras na ito. Pareho silang binugbog at hindi ko iyon gaanong gagon. May kailangang magbigay sa akin ng tamang paliwanag. Sigaw ng lalaki habang basag ang kanyang leeg. Sa pananakot, ang lalaking ito ay nangangahulugang negosyo. Ang B***** na ito ay pinsan mo. Quasi, hindi ko nga alam na may tita ka. Kinutya ni Zeno. Masasabi ni Gerald na ang babae ay isang manlalaro. Maaari rin niyang hulaan na marahil ay may maraming mga kalalakihang handa siyang tulungan siya. Nako, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon, Zeno. Tingnan, alam ko na mayroon tayong mga problema sa negosyo at madalas mong natanggap ang lahat ng suporta mula sa iba. Itinatabi ko yan para ngayon. Mayroon kaming isa pang malaking problema. Sa ngayon, habang sinabi iyon ni Quasi, tinuro niya si Gerald. Nakatitig sa kanya ang mga sandang bago balikan si Zeno. Alamin na hindi pa ito tapos. Tayo na, guys, sigaw ni Quasi, habang kinawayan ulit ang kamay. Ang mga gangsters ay sumunod. Sa likuran niya, paminsan-minsan ay lumilingon sa mga nakakatakot. Natitig, Quasi, napakadali mong pinakawalan sila, sabi ng dalagita, nababagabag. Naku, may iba pa akong mga plano. Maglalaro sila ng kaunti ngunit. Sa ngayon, umupo ka lang at tangkilikin ang palabas. Sagot ni Quasi sabay ngisi. Sa sandaling umalis ang pangkat ng mga tao, nagsimulang pakiramdam ng labis na nagkasala si Gerald. Narito sila para kay Gerald, ngunit kailangang bayaran ni Zeno ang presyo. Humihingi ako ng paumanhin, Zeno. Shena, sabi ni Gerald. Say sorry lang kapag nagkamali ka, Gerald. Walang sinisisi sa iyo. Ang B***** Quasi na iyon ay nakikipaglaban sa akin ng ilang
Sandali ngayon, kahit bago ka pa bumalik sa lalawigan. Palagi, kaming may dahilan upang mag-away. Ungol ni Zeno pagpasok niya ulit sa shop niya. Pagdating sa loob, inilagay niya ang mga kutsilyo sa gilid bago umupo sa isang upuan at nagsindi ng sigarilyo. Si Shena naman ay kumuha ng walis at dustpan upang malinis ang mga basag na piraso ng baso. Pagkatapos huminahon ng kaunti, ipinaliwanag ni Zeno kay Gerald kung paano nangyari ang sitwasyon ng mas maaga. Si Zeno at Shena ay nagpunta sa hypermarket upang kumuha ng ilang mga sangkap para sa hapunan. Nang makabalik sila, nakita nila si Quasi, ang ina, at ang kanyang anak na naghihintay sa kanya sa labas ng kanyang tindahan. Malinaw na nais nilang mag-higanti kay Gerald, ngunit dahil hindi nila siya makita, pinuntahan nila si Zeno. Gayunpaman, tumanggi si Zeno na sabihin sa kanila kung paano makipag-ugnay o hanapin si Gerald. Kabanata 474. Dahil siya ay mainit na ulo na tao, kalaunan ay pinagalitan ni Zeno ang mag-ina, sinasabing sobrang makapal ang balat. Nang maglaon, tumawag si Quasi ng ilang mga pampulakas, ang mga gangster, at lahat ng impyerno ay kumalas ng masira ang pinto ni Zeno. Nasa sandaling iyon nang tumakbo si Zeno sa kanyang kusina upang kunin ang kanyang dalawang kutsilyo sa kusina. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi kinukuha ni Zeno ang kanyang telepono nang tumawag si Gerald kanina. Ayaw niyang makisali sa kanila si Gerald. Kaya, sino ang lalaking Quasi na ito? Tanong ni Gerald. Si Zeno ang tumama sa ngalan ni Gerald at nagalit si Gerald tungkol doon. Hindi alintana kung ano ang nangyari, tiyak na magtuturo ng leksyon si Gua kay Quasi. Aba, siya ay isang gangster na nagmamay-ari din ng isang pangalawang kamay na tindahan ng kotse. Noong nakaraang buwan, inakusahan niya si Zeno na agawin ang kanyang mga customer at hindi sumusunod sa mga patakaran. Siya ay dumating upang maghanap ng problema, ngunit sa kabutihang palad, ang mga boss sa paligid dito ay tumayo sa likuran ni Zeno at pagkatapos ng ilang mga salita, umalis si Quasi. Si Quasi ay matagal nang umaasa sa kanyang bayaw at narinig ko na siya ay isang makapangyarihang tao, sabi ni Shena habang nagwawalis ng sahig. Got it, sabi ni Gerald habang tumatango. Makikipag-usap siya kay Michael ngayong gabi at hayaan siyang hawakan ang natitira. Sa ngayon, mayroon siyang mas mahalagang bagay na sasabihin. Kay Zeno, ano paman, Zeno, dapat mong malaman na ang mga tao mula sa Dream Investment Group ay narito sa Seren County, tama? Bakit? Hindi ka magayos para sa isang malaking karnabal ng kotse. Maaari kitang tulungan, sabi ni Gerald. Hindi baliwala ni Gerald ang forking out ng mga pondong kinakailangan para sa ideyang iyon. Kung sabagay, hindi lang niya ito ginagawa para sa kahit kanino. Si Zeno, yun, bumantong hininga si Shena sa kanyang panukala. Bakit kahit sino mamumuhunan sa amin? Pumayag naman si Zeno. Bro, malamang hindi mo alam ito, ngunit tiwala ako na hindi sila mamumuhunan sa atin dahil lang sa hindi tayo kwalipikado. Sa katunayan, ang anumang maliit at matapat na kumpanya sa Seren County ay hindi makakapasok sa Dream Investment Group. Panipi, ha? Bakit hindi? Tapat na naguluhan si Gerald. Hindi talaga niya alam ang tungkol sa proseso ng pagpili. Sa gayon, kailangan mo munang suhulan ang mga empleyado ng kumpanya upang sila ay mamuhunan. Matapos masuhuli ang departamento ng marketing, susunod mong susuhulan ang manager. Ang bawat taong kasangkot ay dapat bigyan ng suhol, kaya paano makakapasok ang mas maliit na mga kumpanya sa kanilang mga margin na may mababang kita? Ang nag-iisang tao na magkakaroon ng sapat na pera upang magawa ito ay ang mayaman at makapangyarihang naninirahan sa Seren County. Hindi ito kasing simple ng akala mo, Gerald, sabi ni Zeno nang tuluyan na niyang natapos ang paninigarilyo. Sa wakas naintindihan ni Gerald kung bakit ang mga tao tulad ni Waylon at ng kanyang ama ay makakakuha pa rin ng mga pamumuhunan. Kaya ito ang dahilan kung bakit nagsimula lamang si Gerald na mamuhunan dahil nais niyang tulungan ang mas maliit at wastong mga negosyo na maging mas mahusay. Gayunpaman, mukhang hindi nangyayari ang mga bagay.
Tulad ng naiplano niya, ang kumpanya ay tila may ilang mga seryosong isyo, ang pinakamalaking kalidad ng pamamahala nito at ng mga empleyado. Kahit na si Zack ay hindi napansin ang mga isyong ito at maaari niyang sabihin mula sa mga taong tulad ng talon. Habang bumubuo na ng plano si Gerald sa kanyang ulo, iginiit pa rin niya na magpadala ng proposal si Zeno. Aaprubahan ito mismo ni Gerald sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, ang mga gulong ng tatlong kotse ay huminto sa labas. Kaagad pagkatapos, maraming tao na may suot na itim na suit ang lumabas at pumasok sa tindahan. Sino kayong mga tao? Tanong ni Shena. Nakatanggap kami ng isang tawag tungkol sa isang away dito. Kayo, bang mga lalaki? Ikaw si Zeno? Tanong ng pinuno habang nakatingin kay Zeno. Ako ay, ngunit kung pinapahirapan mo ako, dapat si Quasi ay narito din. Siya ang nagsimula nito. Sabi ni Zeno, gupitin ang *T. Ibalik silang lahat para sa pagsisiyasat. Panipi, Kabanata 475. Lahat silang tatlo ay naka-blindfold bago itinaboy sa kung saan. Kalaunan ay pinangunahan sila sa isang gusali at ang kanilang mga telepono ay kinuha din sa kanila, bago ang kanilang mga piring ay tinanggal. Si Zeno ay ganap na positibo na ang taong nagpaplano para sa lahat. Nang ito ay walang iba kundi ang pinsan ni Quasi na si Grover. Tiyak na bahagi ito ng plano ni Quasi para makapaghiganti. Kung sabagay, nandito sila ngunit hindi si Quasi at ang kanyang mga literal na miyembro ng gang. Hindi ito nangangailangan ng maraming mga sel ng utak para malaman ni Gerald na maayos ang kanilang ginagawa. Ang trio ay nakakulong sa isang maliit na silid ng ilang sandali. Ngayon at wala sa kanila ang naipasok para sa pagtatanong. D** man lahat, sisiguraduhin kong sisirain ko ang likod ng B** na iyon kung ito ang huli kong ginagawa. Maghintay ka, sumpa ni Zeno. Ang nagawa lang ni Gerald ay subukang pakalmayan siya. Hindi talaga siya tumawag para sa backup nang wala ang kanyang telepono. Malamang malulutas na ni Zack ang bagay sa ngayon kung kasama pa ni Gerald ang kanyang cellphone. Ano ang gagawin natin ngayon? Ano ang mangyayari sa shop namin? Nakarating kami ng higit sa 2 oras at marahil ay 6 na ng gabi. Ito ay gumagawa ng labis na pagkabalisa sa akin. Panipi, masasabi ni Gerald kung gaano niya kamahal si Zeno. Pagkatapos ng lahat, hindi siya naging sanhi ng isang eksena kahit na sa panahon ng isang nakababahalang sitwasyon at iniisip pa rin niya ang tungkol sa kanilang tindahan. Teka, 6 na ito. Saglit na nag-isip si Gerald. Si Zack ay malamang nasabik na. Subukang makipag-ugnay sa kanya ngayon dahil wala pa siya roon. Kung hindi pa rin siya makontak ni Zack pagkatapos ng maraming pagsubok, maaaring maganap ang isang party para sa paghahanap. Para kay Gerald, Zeno, Shena, walang silbi ang pag-aksayahan ng iyong lakas sa pamamagitan ng pagkagalit o pag-aalala. Iyon mismo ang gusto nila. Maghintay lang tayo ng konti pa. Sa palagay ko dapat makaalis tayo. Sa loob ng 1 oras o mahigit pa, sabi ni Gerald. 1 oras. Napakabilis at tukoy niyan, Gerald. Tiyak na mas matagal pa tayo dito. Ang mga B** na iyon ay tiyak na may bahid, sagot ni Zeno, nanlilisik pa rin sa pintuan. Si Gerald ay nanatiling tahimik at kalmado lamang. Habang nangyayari ito, iniabot ni Quasi ang isang sigarilyo kay Grover sa isa pang gusali. Grover. Ang taong iyon ay medyo kinakabahan na ako ngayon. Sa oras na ito, tinuturo ko sa kanya ang isang magandang aral na tatandaan niya habang buhay. Panipi, huwag kang mag-alala tungkol dito. At ikaw, huwag nang magdulot ng labis na kaguluhan. Sabi ni Grover. Ginoo, Grover, isa sa mga telepono ay patuloy na nagriring. Sabi ng isa sa mga tauhan ni Grover habang hawak-hawak ang phone ni Gerald. Sa katunayan, na ang isang tao ay sumusubok na tumawag ng higit sa 50 beses ngayon. Ay nako, gumagamit ang may-ari ng isang magandang telepono. Ang modelong iyon ay dapat gastos ng hindi bababa sa ilang libong dolyar, tama ba? Panipi, nasa eksena din ang mag-ina. Ang galit na ina ay nanlilisik sa telepono ni Gerald. Nagkakahalaga ng halos 3,000 dolyar.
Ito ay dekalidad na bagay, sinabi ng batang babae, pakiramdam bahagyang. May kakaiba, ang mag-asawa na nakakulong ay hindi kagaya ng mga taong bibili ng ganoong mamahaling mga bagay. Maaaring kay Gerald ito, maaari ba siyang lihim na maging isang mayamang tao? Pinigilan niya ang sarili mula sa pagtawa sa iniisip. Iyon ay simpleng, imposible. Kung sino man ang pagmamayari ng telepono, marahil ay sinusubukan lamang nilang peke ang pagiging mayaman. Ang mga mahihirap na tao ay karaniwang gumagamit ng mga dekalidad na bagay upang subukang peke ang yaman pagkatapos ng lahat. Kung talagang ganun kamahal, kunin na lang natin. Kailangan nating makakuha ng isang bagay na kapalit pagkatapos mabugbog. Pagkatapos, galit na sabi ng babae, hayaan mo na. Tutulungan kita na kunin ang iyong mga bayarin sa medisina, sagot ni Grover. Ito ay tunay na isang mahusay na telepono. Kung may kukuha man, siya na ang magiging. Kaya, Grover, kukunin ba natin ang tawag o hindi? Parang, urgent, sabi ng parehas na lalaki mula kanina. Kunin mo ang aking asno. Patayin mo lang at isantabi. Saway ni Grover, gumagaling ka dito, bro. Gayun din, narinig ko na nakakakuha ka ng isang promosyon sa lalong madaling panahon. Magalang na sabi ni Quasi, iyon ako, may sasabihin ako sa iyo, Quasi. Ang pinakamahalagang bagay na mayroon ng mga araw na ito, ay ang mga mapagkukunan. Walang makakapigil sa akin o sa mga taong kakilala ko. Ang isang mabuting halimbawa ay ang aming pinuno at representante ng tanggapan ng merchant. Iyon ang lahat ng mga mapagkukunan na alam mo, panipi. Habang patuloy na nag-uusap sina Grover at Quasi, si Zack ay tumingin sa kanyang telepono na balisa. Paano ito, Zack? Hindi pa rin nakakakuha. Panipi, nagsimula na ang kasiyahan at dumating na ang lahat ng mahahalagang panauhin. Lahat maliban sa isa, wala pa rin si Gerald. At hindi na siya nakontak. Lahat ay nag-aalala, mas sa hall pa. Walang sinumang nakakakuha ng mas maaga. Ngunit ngayon, hindi ko na matugunan ang tawag. Sabi ni Zack, habang nakasimangot. Kabanata 476. Maaaring may masamang nangyari sa kanya. Maingat na sinabi ni Michael Zick. Karaniwan, binibitin agad ni G. Crawford ang aking mga tawag. Kung siya ay abala, gayunpaman, hindi rin niya ako pinipitas o binibitin kahit na tumawag ako sa 12-dosenang beses. Kung may isang bagay na nasa up, tiyak na ipaalam sa akin ni G. Crawford, muna, panipi, eksakto, at kung ang kanyang telepono ay wala sa kanya, sino ang nag-hang up sa huling tawag bago patayin ang telepono? Parehong may pakiramdam sina Michael at Zack na may isang bagay na hindi tama. Sa sandaling iyon, si Leopold White, ang nasasakupan ni Michael, ay lumakad kasama ang isang pangkat ng mga tao. Naglakad si Leopold sa gilid nila bago sinabi, Mr. Zick, nagpunta ako sa hotel ni G. Crawford at sinabi sa amin ng manager ng hotel. Nahuli siyang nakita na umalis sa hotel kaninang hapon. Panipi, lumabas siya. Nagkatinginan sina Michael at Zack. Maraming mga mataas na ranggo ng VIP sa piging ang nagsimulang magtipon sa kanilang dalawa. Ang venue ay nahahati sa maraming malalaking mga lounges na ginagawang napakalaking lugar. Ang mga nasa panloob na lugar na kadalasang binubuo ng mga VIP. Dito rin nandoon sina Michael at Zack. Ginoo, Zick, G. Lyle, may mali ba? Bakit wala si G. Crawford dito? Tanong ni G. Harrison. Narinig ng mga VIP na tinatalakay nila ang sitwasyon na humantong sa kanilang pagtatanong sa kanilang dalawa tungkol sa bagay na ito. Tila hindi tayo maaaring makipag-ugnay sa kanya sa ngayon. Ginoo, Lyle, natagpuan ko siya. Sigaw ni Jackson habang sumugod. Humihingal siya at hingal na hingal ng tuluyan na siyang makalapit. Pagkatapos ay lumapit siya sa tagiliran ni Zack at bamulong sa tenga. Nanlaki ang mga mata ni Zack. Ang mga may kamalayan sa sitwasyon ay agad na tumahimik. Ginoo, Harrison, G. Zibriel, at G. Le. Si G. Crawford ay inagaw at malamang na set up siya. Sabi ni Zack. Imposible. Gulat na gulat ni G. Le. Dalhin ang saksi, Jackson. Bilasan mo. Utos ni Zack.
Tumango si Jackson at inutusan ang isa sa sariling mga tauhan na papasukin siya. Sa sandaling tumayo siya sa harap nila, sinimulan niyang sabihin sa kanila ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kung paano nagsimula ang sitwasyon sa pagkasira ng tindahan ni Zeno. Hanggang sa puntong si Gerald at ang iba pa ay inaresto ng ilang mga makulimlim na mukhang lalaki. Ipinaliwanag din niya ang ugnayan sa pagitan ng Quasi at Grover. Naturally, hindi niya ibinabahagi ang lahat ng impormasyong ito. Nang libre, si Jackson ay nagbayad sa kanya ng maraming pera upang masabi ang totoo sa panahon ng kanyang pagtatanong. Marami sa mga VIP doon ang nahihiya. Matapos ang isang maikling katahimikan, hinampos ng hepe ang magkabilang kamay niya sa isang mesa. Imbestigahan mo agad ang bagay. Gusto ko ng mga sagot at resulta. Panipi, opo, Ginoo. Dadalhin din namin upang makita kung si G. Crawford talaga ang gumawa ng krimen. Sa pamamagitan nito, agad na sumugod sa venue ang pinuno at ang kanyang mga tauhan. Ang mga tao sa labas na nakikipag-chat sa kanilang sarili ay natigilan na makita ang isang malaking eksena. Anong nangyayari? Tanong ng isang nasa edad na lalaki sa isang driver. Nako, Jung, may mali daw na nangyari. Sa narinig, tila inagaw ni Grover si G. Crawford. Hindi ako sigurado kung bakit alinman. Ngunit ngayon ang hepe ay personal na pumupunta upang siyasatin ang bagay. Mangyaring huwag sabihin sa iba ang tungkol dito. Panipi, si G. Crawford ay inagaw. Grover, panipi. Ang Jung ng personal ay si Willie at nagulat siya sa narinig. Matapos pag-isipan ang bagay ng kaunting panahon, nagpadala siya ng isang text message. Si Grover at Quasi ay nakikipag-chat pa rin sa kanilang sarili nang makatanggap si Grover ng mensahe sa kanyang telepono. Matapos basahin ito, namumutla agad ang kanyang mukha. Ano ang problema? Pinsan. O Diyos, sa palagay ko ay nasa malaking kaguluhan ako. Sigaw ni Grover habang nagmamadali papunta sa gusali kung saan nakakulong ang tatlo. Kabanata 477. Bago sila pumasok sa silid, pareho silang nag-ayos ng kanilang mga damit at nagsuot ng isang kalmadong harapan. Kaya, ano ang mangyayari, Zeno? Ang mga brothers ay nakatingin sa iyong tindahan. Tsaka ikaw pa rin ang gamulo sa pinsan ng kapatid ko. Bakit hindi mo nalang nilagdaan ang papeles na D** man? Sabi ni Grover pagpasok niya bago tinuro ang mga papel sa mesa. Sumunod na pumasok si Quasi at agad niyang sinampal ang mukha ni Zeno. Mapalad siya na ang mga braso ni Zeno ay nakatali magkasama. Kung hindi man, nakatanggap siya ng isang mabilis na suntok sa gat. Sick of kayong mga anak ng B** Chase. Wala ka bang bola? Ipaglaban mo ako ng isa sa isang tulad ng totoong mga kalalakihan. Mga duwag, panipi, dugo ang mata ni Zeno. Sa oras na ito, turn naman ni Grover na sampelan siya. Sisiguraduhin niyang lahat silang tatlo ay naghihirap para mailagay siya sa ganoong sitwasyon. Kahit na mahuli, ang pulis ay mangangailangan pa ng ebidensya. Walang paraan na makakahanap sila ng gayong hindi nakakubli na gusali, tama. Si Quasi mismo ay hindi nakatanggap ng anumang paliwanag kung bakit naisip ni Grover na nagkaproblema sila. Sa gayon, simpleng ipinagkibit balikat niya ito bago iniisip na tawagan ang kanyang mga kapatid na mag-gang up kay Zeno. Ang galit na babae, sa kabilang banda, ay lumakad patungo kay Gerald at inirapan siya ng may malamig na mga titig. Masisiyahan siyang bugbugin si Gerald. Bago niya mapunta ang kanyang unang sampal, gayunpaman, ang isa sa mga tauhan ni Grover ay sumabog sa silid. Grover, Quasi, masama ito, nasa malaking kaguluhan tayo. Panipi, ang lalaki ay sa sobrang gulat na siya ay nahulog pagkatapos ng ilang hakbang pasulong. O Diyos, ano ito? Tanong ni Grover nang humarap ito sa nahulog na nasasakupan. Inaasahan niyang hindi totoo ang iniisip niya. Armed, pulis, at maraming mga mamahaling kotse. Napalibutan nila ang buong gusali ng Diyos D** man. Alam ni Grover na tapos na ang lahat para sa kanya. Siya ay naaresto. Bago ito, sa oras na ito, gayunpaman, alam niya na malinaw na mas mainit siya sa tubig.
Hindi lamang siya nag-agaw ng 3 tao, nag-post din bilang pekeng pulis. Akala niya mga nobodies ito. Si Quasi ay nagsimulang magpapanik din. Nais lamang niyang turuan ng leksyon si Zino at itulak siya palabas ng pangalawang kamay. Na merkado ng kotse, hindi niya inaasahan na maraming mga malalaking shot ay kasali. Umiling siya, sumugod si Grover sa pinakamalapit na bintana upang sumilip. Tiyak na sapat, mayroong isang dagat ng mga tao na pumapalibot sa gusali. Ang mga ilaw ng ilaw sa labas ay nagniningning sa paunang madilim, kalangitan sa gabi. F***king. Hindi alam ng maraming tao ang bulok na gusaling ito. How the hell they were sniff out us so mabilis. Panipi. Sa puntong ito, ang mukha ni Quasi ay marahil ang pinakaputok na ito sa buong buhay niya. Tapos na kami para sa walang magagawa upang malinis ang aming mga pangalan dito. Kinilabutan din ang mag-ina. Ang lalaking nahulog kanina ay napanganga habang siya ay bumangon, nanginginig ang mga paa. Grover, Quasi, ano ang dapat nating gawin? Panipi, hell kung alam ko, sigaw ni Grover habang ang puso niya ay mabilis na kumabog. Sa sandaling iyon, lahat sila sa silid ay maaaring makarinig ng mga taong pumupunta sa gusali. Maraming armadong pulisya ang mabilis na umaakyat sa hagdan. Pagkakita pa lang sa kanila ng pulisya ay agad nilang tinaas ang kanilang mga baril. I freeze. Huwag kang gagalaw. Panipi. Sa oras na si Gerald at ang iba pa ay malaya sa kanilang pagpipigil. Sina Grover, Quasi, at ang kanilang mga kalalakihan ay naipit na sa lupa. Nang makarating sila sa labas, si Michael, Zach, at ilang iba pang mga VIP ay sumugod kay Gerald. Ginoo Crawford, dapat kang takutin. Salamat sa Diyos na nasubaybayan ka namin. Panipi, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala, sagot ni Gerald. Napakalaking kaguluhan nito, habang si Grover at Quasi ay nakatitig ng malapad ang mata sa eksena sa harapan nila, pareho silang nagsimulang pawis ng pawis. Ang kanilang pulso ay nakacuffs ngayon. Lahat ng mga naruroon ay malaking shot na karaniwang makikita lamang sa telebisyon. At bakit tinawag nila si Gerald G. Crawford? Hindi talaga siya ganun si G. Crawford, tama. Hindi siya maaaring maging G. Crawford ng Mayberry, tama. Pareho silang napalunok ng husto sa pagsasakatuparan kung gaano kalaki ang gulo nila ngayon. Ngayon na mas alam nila, maaari nilang ligtas na sabihin na ang kanilang buong operasyon ay isang misyon para sa pagpapakamatay. Gayunpaman, mas nagulat ang mag-ina. Gerald, anong nangyayari dito? Tinanong ni Zino, naguguluhan. Kung bakit maraming malalaking kuha ang umaaliw kay Gerald. Ipapaliwanag ko sa iyo ito sa oras na makabalik tayo. Maaaring magamit din niya ang pagkakataong ito upang sabihin sa kanyang batihing kapatid kung sino talaga siya. Hindi na kailangang itago pa kay Zino ang kanyang totoong pagkatao. Kabanata 478. Dahil sa magulong kadena ng mga kaganapan, walang paraan na maaari silang magpatuloy sa piging ngayong gabi. Sina Gerald at Zino ay kapwa kinailangan gumawa ng pahayag. Tulad ng sinabi ni G. Le, ang bagay ay iimbestigahan ng mahigpit. Si Quasi at Grover ay maaaring humarap pa sa maksimum na 20 taong halaga ng oras ng pagkabilanggo. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng napakalaking epekto sa Sharon County. Maaari itong makaapekto sa hinaharap ng lalawigan ng negatibo. Bilang isang demolisher, gaano ka manggahas na gawin ito sa amin, Grover? Ang tanging paraan na makakabawi siya para dito sa pamamagitan ng matitinding parusa. Sigaw ni G. Le nagalit. Nasa kanyang tanggapan siya na may malaking salansan ng mga dokumento sa kanyang lamesa. Ang iba pang mga empleyado na naruroon ay lubusang nagulat. Ginoo. Si Le Grover ay isang labag sa batas. Ginawa niya ang mga katulad na bagay dati at nagawa niyang iwiggle ang kanyang sarili. Sa tuwing, hindi sa oras na ito kahit na mayroon kaming sapat na ebidensya upang hatulan siya ng pagkidnap sa 3 tao. Panipi, panahon na para sa kanya na magbayad para sa kanyang mga krimen. Gayun din, mayroon bang sumuporta sa kanya? Mayroon bang partikular na malapit sa kanya? Tanong ni G. Le, wala kaming natagpo ang direktang tumutulong sa Grover sa
partikular na kaganapan, ngunit alam namin na malapit siya kay G. Jung mula sa Investment Promotion Bureau. Pareho silang maraming beses na kumain ng hapunan. Panipi, Ginoo, Jung, Willie Jung. Sagot ni G. Le, tumaas ang kilay. Iyon ang isa. Gayunpaman, mula sa masasabi natin, malinis siya. Marahil ay hinarap niya ang mga ganitong uri ng mga tao dahil lamang sa likas na katangian ng kanyang trabaho. Hindi iyon gagawin. Kahit na hindi direktang pagtulong ni Willie kay Grover, kilala pa rin siya ni Grover at nagtatrabaho para sa Investment Promotion Bureau. Ngayon na pinukaw ni Grover ang gayong kaguluhan, si Willie Jung ay dapat managot para sa kalamidad na ito. Ilipat siya sa departamento na ito. Aling departamento ang may bakante pa? Hinimok ni G. Le. Ang departamento ng publikasyon ay tila kulang sa isang pinuno ng seksyon upang magsulat ng mga materyales. Ngunit, ito ang Willie Jung. Hayaan mo na lang siyang maging clerk. Hindi ba nila sinabi na magaling siyang magsulat ng mga artikulo? Maaari ring magamit ng maayos ang kakayahang iyon. Panipi, pangwakas ang kanyang desisyon at iniwan niya ang opisina na nakatalikod ang kanyang mga kamay. Bumalik sa tagiliran ni Gerald, malulutas lamang ang bagay matapos ang isang buong gabi na lumipas. Malapit na ng madaling araw nang pagod si Gerald ng pagod sa likuran ni Zino patungo sa kanyang segunda mano na tindahan ng kotse. Pareho kina Zino at Shena ay naiwang natatakot matapos malaman ang totoong pagkatao ni Gerald. Sinimulan nila ang isang pananalakay ng mga katanungan at sinagot ni Gerald ang bawat isa sa kanila ng matapat. Kaya, totoo talaga ito. Gerald, ikaw si G. Crawford na taga Mayberry. Tanong ni Zino, tama na nagulat. Gulat na gulat din si Shena. Yep, ako yan. At ikaw din ang humawak sa Dream Investment Group. Masayang nagulat si Zino sa turn ng mga pangyayaring ito. Ibig kong sabihin ang bawat salitang sinabi ko kanina nang sinabi ko sa iyo na tutulungan kita sa pagpapalawak ng iyong negosyo. Kapag kumalma na ang mga bagay, papalapitin ko ang aking mga tao upang tulungan ka sa mga pamamaraan ng pag-iabot. Panipi, nakangiting sabi ni Gerald. Talaga, sagot ni Shena, namulat ang kanyang mga mata sa gulat. At Galek, ano, gusto mong magsinungaling ako at sasabihin na hindi ako? Sabi ni Gerald sabay ngisi. Nag-ayos na si Gerald kasama si Zack kagabi. Hindi ito masyadong mahirap para sa kanya na hawakan. Ito rin ang dahilan kung bakit sinundan ni Gerald si Zino pabalik sa kanyang shop. Matapos silang dalawa ay nag-usap sandali, tuluyan na ring bumangon si Gerald at bumalik sa hotel. Dahil napakaaga ng umaga, wala pang taxi sa paligid. Wala na rin siyang kotse, kaya't sumakay na lang siya ng OFO na bisikleta. Nakatayo si Zino sa may pintuan habang pinapanood ang pag-alis ni Gerald. Hoy, kaibigan! Masyado ka talagang mapagpakumbaba. Alam mo ba, kung mayroon akong kasing dami ng pera sa iyo, magkakaroon ako ng isang kalipunan ng mga kotseng Maybach na naglilinis ng kalsada para sa akin na sinusundan ng hindi bababasa. Isang dosenang mga sisiw at bodyguard saan man ako magpunta. Panipi, gayon din, habang nandito ka pa rin, mangungura ako rito at ngayon, sisiguraduhin kong ikinalulungkot ng buong pamilya ni Quasi na ipinanganak. Ungol ni Zino na may sama ng loob. Ano iyon? Sabi ni Shena habang nakataas ang isang kilay. Sinabi kong gagawin kong pagsisisihan si Quasi at ang kanyang pamilya sa pagsilang. Hindi, kaunti bago iyon. Sa palagay ko sinabi ko na magkakaroon ako ng kahit isang dosenang sisiw at bodyguard. Shena, teka, maaari akong mag-explain. Panipi. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, kinurot na ni Shena ang balikat ni Zino. Pasimpleng ngumiti si Gerald habang umiling habang pabalik ng hotel. Pagdating niya, malapit na lamang niyang iparada ang kanyang bisikleta nang makita niya ang isang batang babae na tumatakbo palabas ng isang taxi na huminto sa harap mismo ng hotel. Bumantong hininga si Gerald bago takpan ang mukha nito ng kamay sa pagtatangkang iwasang tumingin sa kanya. Gayunpaman, bago pa siya makalampas sa mga automatikong pintuan, tumawag siya sa kanya. Gerald. Natigilan si Gerald at bumantong hininga bago binaba ang kanyang kamay.
Siyempre nakita niya siya. Kabanata 479. Ang babaeng pinag-uusapan ay si Leila Jung. Sa totoo lang hindi siya kinamuhian ni Gerald ni inis sa kanya. Kumpara sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, talagang inaasahan niya na hindi pa siya nakikita. Ngayon, sa sandaling iyon, naalala niya ang kanyang oras bilang isang 7 8 taong gulang na bata. Inilabas siya ng kanyang ama, at noon niya unang nakilala si Leila. Noon, naisip niya na talagang maganda siya at tiyak na magiging asawa niya ito paglaki niya. Hindi masisisi ni Gerald ang kanyang nakababatang sarili sa pag-iisip. Din nito, kung tutuusin, ang batang si Leila ay laging malinis at maganda. Nakasuot siya ng magagandang damit sa lahat ng oras din. Gayunpaman, ang bagay na hindi nagbago ay ang kanyang kay-abangan. Hindi niya ginusto ang katotohanang si Gerald ay hindi isang naninirahan sa lungsod. Sinubukan ng batang si Gerald na lumapit sa kanya sa maraming pagkakataon, ngunit palagi niya itong tatanggihan. Naalala ni Gerald kung gaano siya maasahin sa mabuti na gawin siyang asawa, kahit medyo natatakot pa siya sa kanya noon. Sa kabutihang palad, nawala ang kanyang damdamin para sa kanya. Nang pumasok si Gerald sa gitnang paaralan. Ngayon na muli silang nagkita, gayunpaman, alam ni Gerald na kung ilantad niya sa kanya ang kanyang totoong pagkatao, si Leila ay magiging head over heels para sa kanya. Umiling siya bago tumingin ulit sa kanya. Ngunit ang mga bagay ay ibang-iba ngayon. Sa halip na gusto siyang habulin siya, pinipilit niyang iwasan siya. Nakalulungkot, tulad ng sinasabi sa kasabihan, naaakit mo ang kinakatakutan mo. Sinusubukan mo ba akong pansinin? Hindi mo ba ako malinaw na nakita kanina? Bumaba pa nga ako ng taxi dahil nagkataon lang na nakita kita na nagbibisiklete sa kalsada. Tanong ni Leila sa galit na tono, tila nabali ang paa niya. Nako, Leila, paumanhin, hindi ko nagawang makita ka roon. Ang awkward na sagot ni Gerald. Kaya, ngayon na mayroon ka, balak kong sumakay ng bus papuntang Mayberry ngayon. Sa kasamaang palad, binali ko ang aking paa upang hindi ako makapag-isa. Panipi, habang sinasabi niya iyon, humihiya siya palapit kay Gerald. Sayang naman yan. Inaasahan kong gumaling ang iyong paasa. Lalong madaling panahon. Aalis na ako ngayon. Nagmamadali na, sinabi ni Gerald bago subukang makalampas muli sa mga automatikong pinto. Hoy, nasugatan ako dito. Bakit pinipilit mong umalis? Wala ka ring ipinapakitang pag-aalala. Ungol ni Leila. Ang kanyang pagwalang bahala sa kanyang sitwasyon ay medyo nakakadismaya. Isinasaalang-alang niya ang katotohanang maaaring matakot sa kanya si Gerald sa sandaling iyon. Gayunpaman, sa pag-iisip muli, naalala niya noong una niyang nakilala si Gerald sa kanyang bahay. Noon, susundin niya ang lahat ng iniutos sa kanya, tulad ng isang aso. Naalala rin niya kung paano hindi niya sineryoso ang mga salita at kilos niya. Nagbago ang lahat nang malaman niya na mayaman si Gerald. Si Leila mismo ang nagmamalasakit sa paraan ng pag-iisip sa kanya ni Gerald. Handa rin siya sa wakas na seryosohin ang kanyang mga salita at kilos. Ngunit ano ang ginagawa ni Gerald? Bakit siya nagpapakita ng kawalang malasakit sa kanya ngayon? Hindi niya bibigyan ng batang isang mata kung gagamitin niya ito sa ganitong paraan dati ngunit hindi ngayon. Lahat ng bagay tungkol sa kanilang relasyon ay naging topsy-turvy. At iyon ang nagpalungkot kay Leila. Ay hindi, mukhang masakit ang paa mo. Ayos ka lang ba? Atubili na tanong ni Gerald. Manalo ka. Ayos lang. Galit na sigaw ni Leila. Naalala niya ng malinaw ang pangyayaring iyon. Sa araw na iyon, nakuha ni Gerald ang $70,000 bago ang kanyang mata. Ano pa, tinulungan ni Gerald si Auntie Lacey na makamit ang kanyang target sa trabaho. Ginawa pa siyang vice-presidente. Alam ni Leila tungkol dito dahil sa iyak ng iyak ang kanyang inasa. Pangyayari, malungkot pa rin si Leia sa bagay na ito. Mismong si Leila ang nabigla matapos marinig iyon. Pakiramdam niya ay tila nawawala na siya ng kontrol sa lahat. Natutuwa sa pandinig. Babalik ako ngayon sa aking silid. Kailangang makatulog ng kagandahan pagkatapos ng isang abalang gabi. Sagot ni Gerald na may hikab. Hindi rin siya nagbibiro, gusto lang talaga niyang makapagpahinga. Ngayon,
Kaya, dito ka nanatili? Tanong ni Leila, nagulat ulit. Yep, sagot niya bago tuluyang mapasa ang mga automatikong pinto. Gerald, sobrang lamig mo. Nasugatan ko ang paa ko at gusto ko lang umuwi. Hindi mo man lang ako maibabalik. Sigaw ni Leila, medyo namula ang mga mata. Ang taong ito, na nagpalamang sa kanya sa lahat ng oras na ito ay tinatrato siya ngayon na parang wala siya. Sa ano? Isang sasakyan. Isang kotse na ipinagbili ko upang ang iyong ama ay makakuha ng ilang mga donasyon. Panipi. Iyon. Bueno, nakita kong pinarada mo ang OFO bike na iyon. Maaari mo akong pasakayin sa bisikleta. Pati na rin. Ang aking ina ay nagkasakit sa galit kagabi dahil sa ginawa mo. Ito ay magiging isang pangunahing pagkakataon para sa iyo na bisitahin siya. Sagot ni Leila, bigo. F*** ikaw at ikaw nanay. Natutuwa siya. Hayaan mo lang ako. Ngayon, pareho kayong wala sa aking negosyo. Sumpa ni Gerald na nawalan na ng pasensya. Kabanata 500. Mabuti. Sige, ako ang mali dito. Relax lang kayo. Sigaw ni Leila na labis na naagrabyado na nasa labi na ng luha. Walang sinumang nagsaway sa kanya ng ganito at nang marinig niya ang pagmumura ni Gerald sa kanya, pakiramdam niya ay parang may nagawa siyang labis na mali. Agad niyang sinisisi ang sarili niya. Rito, hindi nagtagal bago tumulo ang luha niya sa pisngi. Hindi lang siya sanay sa labis na pagsisisi sa sarili kasabay ng kahihiyang mapag-alitan. Nang makita siya ni Gerald na umiiyak, nakaramdam siya ng kaunting pagkakasala sa kanyang puso. Siguro siya ay naging medyo magaspang sa kanya. Kung tutuusin, ang pangunahing dahilan kung bakit siya sumigaw ng pambabastos sa kanya ay dahil sa naramdaman sa kanya ang mga pangalan nina Willie at Leia. Nilambat niya ng kaunti ang kanyang tono bago sinabi, kailangan ko talaga ng pahinga, buong gabi na ako gising. Maaari akong magpataksi para sa iyo kung nais mo. Panipi, hindi ako aalis, sabi ni Leia habang pinipilit na yapakan ang nasasaktan niyang paa. Ngayon ay siya na ang nagsimulang mawalan ng init ng ulo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umira patungo sa OFO bike na ipinarada ni Gerald bago tumayo doon na nakabras ang mga braso. Ang babaeng ito, hindi makatulog si Gerald sa rate na ito. At sobrang awkward para pag-alitan siya nito sa pangalawang pagkakataon. Napasinghap si Gerald habang isinasaalang-alang ang naunang mungkahi na ibalik siya sa bisikleta. O sige, ayos lang. Kung talagang hindi mo alintana, bibigyan kita ng isang elevator sa bahay gamit ang bisikleta, sabi ni Gerald. Habang tumango ito bilang pagbitiw sa tungkulin. Oo, sigaw ni Leila na tagumpay. Naupo siya sa likurang upuan ng bisikleta at nakahawak sa damit ni Gerald gamit ang isang kamay. Hindi ko alam na marunong kang magbisikleta, Gerald. Hindi ko paalam kung paano mag-ikot. Sabi ni Leila, hey, hindi ba ikaw ang nanunuya sa akin noon? Sinasabi na ang mga hillbillies lamang ang sumakay sa mga bisikleta. Natatawang, sabi ni Gerald. Ako, namula si Leila, naaalala kung paano si Gerald ay nagbibisikleta patungo sa kanyang bahay noong bata pa sila. Noon, si Tio Dylan ang nagdala kay Gerald sa kanyang bahay dala ang kanyang bisikleta. Ngayon, siya naman. Ang pinaka-nakakatawang bagay ay, mas komportable kaysa sa nakaupo sa Douglas sedan. Nakaramdam siya ng sobrang paguluhan. Nang makita ang kanyang mga reaksyon mula sa mga salamin sa gilid, naalala ni Gerald ang isang kasabihan. Mas mahusay na umiyak sa isang BMW kaysa tumawa sa bisikleta. Para kay Gerald, ang sasakyan mismo ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kung sino ang nagmanyobra nito. Matapos makipag-chat habang nagbibisiklete sandali, pareho silang nakarating sa kanilang pupuntahan. Pagpasok ay nagulat si Gerald na ang bahay ni Willie Jung ay masikip na sa mga tao kahit alas 9 pa lang ng umaga. Si Willie mismo ay nakaupo sa isa sa mga sopa, inilagay ang mga palad sa noo niya. May isang bagay na tiyak na nag-aalala sa kanya. Ang ekspresyong ginagawa ni Leia ay nagpatibay lamang sa palagay ni Gerald. Ang nakaupo sa tapat ni Willie ay ang ilang mga nasa edad na tao na inakala ni Gerald na kanyang mga kasamahan. Tila sinusubukan nilang payuhan siya ng anuman. Kahit na ang B***** starred na si Douglas ay naroon din.
Sa tabi niya, nakaupo ang isang nasa katanghaliang lalaki na kahawig ni Douglas. Nang lumingon siya kay Leila, mukhang mas mapag-isipan itong mas malito kaysa sa kanya. Matapos damaykit pa ng kaunti, narinig ni Gerald ng sapat upang medyo magkaroon ng kahulugan sa nangyayari. Lumilitaw na nagkagulo ulit si Willie, at hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang mali. Gayunpaman, ang mas pinipilit na issue ay na siya ay inilipat sa ibang kagawaran bilang isang pinuno ng seksyon ng clerical. Napalunok siya. Inay, tatay, tingnan kung sino ang narito. Sabi ni Leila nang sandaling iyon. Ibang tao na si Gerald ngayon, kaya't gaganapin niya ito ng matindi. Hey, hoy tatay, tumingin ka doon. Iyon si Gerald, ang sinabi ko sa iyo dati. Tingnan mo kung gaano siya kalapit kay Leila. At huwag, hayaan ang kanyang hitsura na lokohin ka. Nakita ko siyang naglalabas ng $70,000 mula sa bangko sa malamig na matigas na salapi noong nakaraang araw. Hulaan na, walang dahilan para manatili pa kami. Hindi sa gayon ay makakatulong pa rin kami kay Jung. Fair na, sabi ni Douglas, habang tinitigan niya ng malamig si Gerald habang hinahawakan ang manggas ng kanyang ama. Sige, magpapahinga na kami. Dapat mong malaman ang lahat ng ito sa sarili mo, Jung, sabi ng ama ni Douglas bago tumayo na. May tango, mangyaring huwag umalis, Lin, wala siyang bisita sa atin. Ikaw, panipi. Pagkatapos ay lumingon si Willie sa kanyang anak na babae, ang kanyang mga mata ay mabangis bilang isang tigre. Napatingin siya sa kanya na parang isang ganap na pagkabigo bago sumigaw ng galit. Ano ang iniisip mo, Leila? Bakit mo inuwi ang anak na ito ni Ab? Ferk, panipi, hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.